Kumusta? Magandang hapon sa inyong lahat mga kasitaw. So sa lahat po mga kaibigang mga farmers, lalo na sa mga sitaw farmers, okay, sa aking mga subscriber, viewers, viewer at commentator. So sa hapong ito, magkwentuhan man po tayo no sa mga variety kung saan ay ating pinapakita no sa ating content, yung sitaw at saka pipino. So alam nyo ba mga ka-farmers, ang sitaw, ito po ang variety ng gulay na madaling mapagkakitaan ng pera mga ka-farmers dahil sa mabilis itong mamunga at saka mabilis lang lumaki, madaming mamunga at mabilis lumaki. So madali lang po itong nating mapagkitaan, lalo na pag itong sitaw ay tumama no sa magandang presyo, pati na din ang pepe no. Okay, so bago tayo mga kapwa ko ka-farmers no mag-umpisa sa ating kwentuhan na may aral sa hapong ito, mega love shout out no sa lahat kong mga new subscriber, mga viewer, sharer at commentator, at saka sa lahat kong mga subscriber from Luzon, Visayas at Mindanao na simula pa noon hanggang ngayon patuloy na nakapagsubaybay at nakapagsuporta sa ating munting YouTube channel. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang suporta, maraming salamat po. Naway pagpalain po tayo ng ating buong may kapal. So ngayon mga ka-farmers, mag-update na po tayo. Ito po ang ating farm 1, kung saan yun po ang una nating na-establish no na farm. So ang location dito mga ka-farmers ay nasa San Roque, Bawan, Batangas po. So ang tanim dito mga ka-farmers na ating mapipitasan yung sitaw, magpitas tayo kaninang umaga, pipino, pinipitasan din, at saka yung talong at saka ampalaya. So sa madaling salita, merong 4 na variety ng gulay na ating sabay-sabay no na napipitasan sa ating farm 1. Kasi sa ating farm 2 ng location ay nasa Barangay Manadyong, Taysan, Batangas, ay ang pinipitasan natin doon yung ampalaya lang. So yung tanim natin na talong doon mga ka-farmers, wala pang isang buwan no. And then yung kamatis malapit na mag isang buwan, at saka yung siling sigang, veal. So ang pinipitasan natin doon ay yung ampalaya. So yung ampalaya natin mga ka-farmers, pang-anim na pitas kahapon no, nasa 2,000 kapin kilos ang ating nakukuha mga ka-farmers. So parami na ang ating mga harvest na mga ampalaya. So ngayon mga ka-farmers, balik na po tayo no sa ating nakikita sa aking harapan. So share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, ang sitaw ay isa po no sa 5 variety na vlog natin dati, na kunti lang ang gasto, malaki ang kita. Kasi ang pinaka number 1 o top 1 na mga gulay na ating tatanim ng mga farmers na kunti lang ang gasto, malaki ang kita, ay yung kalabasa, okra. So napasama si sitaw mga ka-farmers, din si upo no. Kasi alam nyo mga kapwa ko ka-farmers, share ko lang po sa inyo, ang kalabasa ilang beses lang na natin fertilizeran sa buong cycle mga ka-farmers, sa pas na beses lang. Pag tumama sa magandang presyo at nagbunga ng marami, so magandang ang kitaan. Kasi hindi ka pagod, pwede ka lang halimbawa magpapa-spray ng area ng pagtaniman mo, sprayan mo lang ng damo, tapos yung paglagyan mo ng puno ng mga kalabasa na itatanim mo, pwede yun ang bungkalin mo, lagyan mo lang ng mga ipot, fertilizer no. So yun lang no, tapos hayaan mo na doon. Tapos kung meron kang maintenance insecticide, ano lang, yung para sa mga flea beetle no, yung maninira sa mga dahon o talbos o nangangagat ng mga bunga ng mga kalabasa. So yun po ng mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers, ang sitaw ay isa din siya no na napasama. Kunti lang ang gasto, tapos malaki ang kita kung ang presyo ay maganda. So mga ka-farmers, nakaharap po tayo sa ating sitaw na pinipitasan. So yun sitaw na to, sobrang ano to sa harvest, kasi ngayon pinitasan, bukas na naman pitas.
So ang maganda sa sitaw mga ka-farmers, parang hindi siya stress. Ano po, ngayon pitas, bukas hindi, sa susunod na araw na naman. So yung pwedeng ma-harvest ngayon, no, na pwede bukas, kunin mo na siya ngayon. So yun mga ka-farmers, para makapagpahinga siya sa isang araw. And then ang sitaw mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo para sa kalaman sa lahat. Pinaka-prone po ito no, sa tinatawag nating sakit na leaf miner. Alam nyo ba yung leaf miner mga ka-farmers, parang nagmimina sa dahon. Okay, so sitaw muna sa iyo bago lilipat sa pipino. So yun po ang leaf miner mga ka-farmers. Ang leaf miner, madali lang po natin silang makontrol or maagapan, no, para hindi sila tuluyang makapanira sa ating mga tanim. Ang gagawin lang natin mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, mag-spray lang po tayo ng PDX-Salt or Trigard, kasi yun po ang mga espesyalista. Kung mga mumurahing insecticide naman, pwede uncheck, no? So uncheck mga ka-farmers, maganda siya gamitin natin pang leaf miner or Trigard or X-Salt. So pwede siya. And then sa mga uod naman mga ka-farmers, marami tayong pwedeng i-spray din kasi ano to siya sa food borer mga ka-farmers. So pwede naman mga kapwa ko ka-farmers ang X-Salt, pwede naman po ang Binibia, no? So marami tayong pwedeng i-spray. Sa mga aphids naman, kaya naman din yan, mga mites, kaya naman din sa nabanggit natin, no, yung mga X-Salt at saka Binibia, i-control sila. So yun lang po ng mga ka-farmers. So doon na po tayo sa sakit. So ang kadalasang sakit din mga ka-farmers, yung tinatawag sa iba, sir, may problema po ako sa tanim ko na sitaw. Parang may taya-taya sa dahon, wiris-wiris tapos nagkataya-taya. So mga ka-farmers, yun ang tinatawag nating anthracnose. So bago siya nagka-anthracnose, sinira ng leaf miner, and then nadapuan ng punggos niya, ang tawag ay anthracnose mga ka-farmers. And then yung powdery mildew, ang powdery mildew mga ka-farmers ay damage po siya sa tinatawag nating mga aphids or mga sucking insect, no? So yun po, mga magkakapunggos siya. So madali lang natin sila isprayhan mga ka-farmers. Kung powder, pwede tayo sa Antracol or Ditin. So kung sa mga fungicide naman na liquid, pwede tayo sa Score or Tivatap. So yung mga ganyan lang mga ka-farmers. And then sa foliar mga ka-farmers, yung sitaw ay kailangan po siyang palagi nating isprayhan ng foliar. Alam nyo ba kung bakit mga ka-farmers? Parang may resistensya ang mga bunga niya, parang mabilis lang lumaki. Kasi pag makulang to sa pagkain, hihinto siya sa pagbunga. Tapos pag may bunga mga ka-farmers, kunti-kunti lang. Kaya nga halimbawa ito'y napipitasan mo 4 na beses sa isang linggo. So gawin mo kahit 2 beses mga ka-farmers, no? Kahit 2 beses pa mag-spray ka ng foliar. So ang mga foliar, pwede tayo sa 2020 na Peters or Green Acres. Yun ang mga magandang maintenance na mga foliar na ating nasusubukan sa pagtatanim ng sinaw. Okay, so sana po mga kapwa ko ka-farmers, sa ating kwentuhan ngayon may natutunan po kayo. So lipat po tayo mga kapwa ko ka-farmers, no, sa ating pipino. So ang pipino mga ka-farmers, ganun din, madaling mapagkitaan. Pwede gawin mga ka-farmers, isang araw lang pagitan sa pag-harvest, no? So nakalimutan ko mga ka-farmers, ang variety po pala sa ating sitaw, ito'y galantitudo. Ang health to health nito, half meter, 2 puno lang po. And then ang sa pipino naman, dahil nabanggit natin ang planting distance doon, health to health mga ka-farmers, kalahating metro lang. Okay, so ang variety ng ating pipino, ito ang Jackson F1 ng Swiss, no? So kung pansin nyo, parang stress o nadilaw dahil alam nyo mga ka-farmers na pala laban to sa matinding pag-ulan, no? Kasi nalalasa si bagyong Inday, dito ay sobrang lakas ulan, na baha, parang 10 days mga ka-farmers, tuloy-tuloy ang ulan. Ngayon pang 11 days, tapos ngayon kay 12 days na ulan bago lang nawala, no? Mga naulan alas 3 na hinto, mga bandang alas 4 to ngayon alas 5 na. Alas 5 na pala mga ka-farmers. So yun po. Yung pipino mga ka-farmers, ito po ang madali din nating mapagkitaan, lalo na pag maalaga tayo. So walang pinagkaiba to siya sa sitaw na isang araw lang ang pagitan sa pagpitas, and then 2 beses ang pag-spray. So yung mga ka-farmers, yung sitaw ganun din, prone po siya sa sakit na leaf miner, yung parang wiris-wiris sa dahon at saka yung mga apis. So ang sitaw at saka pipino,
but sinabay natin to kasi palagi nating napapansin na walang silang pinagkaiba ang sakit. So ang pipino mga ka-farmers, yun po ang tanim na pag ma-stress sila madali lang mamatay. So madali lang matapos, no, ang harvestan. So alam niyo mga ka-farmers, ang ating pipino pang 7 harvest pa lang, no. So dilaw na ang ating sitaw dahil halos araw-araw to pinipitasan mga ka-farmers, iniikutan sa tuwing tauhan din dahil may tindahan tayo doon sa labas. So parang may paninda, ayan pinipitasan. So yun po no mga ka-farmers ang mai-share ko po at maibahagi po sa inyo. So ang ugali sa pipino at ang ugali sa sitaw parang paliha lang. So may nagtatanong pa mga ka-farmers, sir, ano ang magandang itanim, sitaw or pipino? Sabi ko, sabay mo na lang. Sabi niya, sir, alin ang mas maganda kumita, ang pipino at sitaw? Ang sagot ko ay subukan mong magtanim para ikaw mismo ang makakaano. Mga ka-farmers, hindi natin masabi sa pagtatanim po natin ng sitaw, sa pagtatanim po natin ng pipino, hindi natin masabi na panalo si pipino, pamalo si sitaw. Kung ang presyo mga ka-farmers ay maganda, halimbawa nagmura ang ano po, hindi sila sabay magtaas, hindi din sila sabay bihira lang mangyari na mataas demand ang pipino, kasi ang pipino noon nakakaabot din 120 mga ka-farmers is ang kilo. So ang bundle 1,000 kape no, nakaabot ng ganyan presyo. Yung variety na Jackson 8 katulad nito kulay green, no, abot ng 1,000 to. Sa sitaw aabot ng 18, 19. So ibig sabihin isang kilo is 190, no, or 180. So ganyan mga ka-farmers ang presyo. So may mga panahon naman katulad ngayon 60 ang sitaw, ang pipino ay 30. So parang sa tingin ko pareho lang mga ka-farmers. Dahil ang pipino makapitas ka lang ng 3 bunga ay minsan abot ng labis 1 kilo, di ba? Pag ang sitaw naman marami ang 1 kilo. Ang pipino naman mga ka-farmers madali lang siyang i-harvest dahil malaki. Minsan aabot ang 1 piraso ng kalahating kilo o labis pa sa pipino. Samantalang ang sitaw walang pinagkaiba, simple lang din, no? So depende lang mga ka-farmers, kung maganda ang presyo sa pipino, mura si sitaw, kikita si pipino, panalo si pipino. Kung i-compare natin sitaw vs pipino, kung halimbawa ang presyo ay same lang, halimbawa ay nagpresyo si sitaw 60, nagpresyo si pipino 60, ay panalo si pipino. Alam niyo ba kung bakit? Dahil mabigat. Pero sa totoo lang mga ka-farmers, sa normal na panahon, ang normal price ni sitaw nasa 40, 50, 60. Ang normal price ni pipino dito sa Luzon, sa na-experience ko, 20, 25, no? 20, 25, minsan 30. So pag halimbawa ay nag-50 nag-50 si sitaw, malamang nasa mga 25 si pipino. So kung ganyan ang presyo mga ka-farmers, parang same lang ang kita, di ba? So yun lang po mga ka-farmers ang ma-share ko po sa inyo, no, sa ating kwentuhan sa hapong ito. Kahit simple lang ang kwentuhan natin mga ka-farmers, pero inaasahan ko lalo na sa mga baguhan at wala pang ideya ay nagkakaroon din kayo ng idea. So kayo na mga ka-farmers ang pumili. Kung gagayahin nyo ang aking strategy, may pipino dyan, may sitaw din pwede. Okay, so share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, dati po ito itaniman natin ng ampalaya o talong, ampalaya, kamatis, tapos ampalaya na naman, ngayon sitaw at saka pipino. So yun po no mga ka-farmers ang nakikita nyo sa harap natin. Yun po ang ating tanim dito sa ating farm 1. So mataas po ang linya nito mga ka-farmers, hanggang doon sa dulo. So dito sitaw, pipino, sitaw, pipino. And then yung parang kasing tangkad nito mga ka-farmers ay talong natin na 13 months old na sa ngayon. So napipitasan natin siya mga ka-farmers, kunti na lang, no. Nasa 160 lang kanina. Alam nyo bakit? Kasi yung nagmura, hinaayaan lang natin. So halos araw-araw pinipitasan para sa tindahan. So ngayon unti-unting gumalaw na ang presyo kasi nag 35. Ayan, pinapadiligan natin ng pinasabuyan natin ng fertilizer nung nakarang araw, mag-apat na siguro na araw ngayon. So naka-fertilizer na yan mga ka-farmers. Baka sa susunod dumami na. At saka yung kabila natang area. So dito nakatanim ang ating talong, ito'y pipino, sitaw, ampalaya, talong at saka talong. So yun lang po mga kapwa ko ka-farmers. So bago na tayo magtapos, mega love shoutout sa lahat nating mga viewer, sharer at commentator. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang suporta,
from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway pagpalain po tayo ng ating pong may kapal. Bye bye and God bless. Thank you.